Ayon na nabalitaan namin, Your Honor, na yung tatlo pinagsasaksak, tatlong Chinese nationals, pinagsasaksak doon sa loob ng Bartolina. Yung nangyaring patayan po, nagkagulong araw. Pero pagdating ko po, nakapusas na po yung tao. Dahil ang naunang rumispondi po doon si Inspector Puro. Mukhang maliho yata yung salaysay ninyo o yung statement ho ninyo. Meron- Una ho kayong dumating doon, pagdating ho ninyo doon, tinanong nyo yung dalawa, ano ang ginamit ninyo pagpatay doon sa Chinese national. Hindi po ako ang unang dumating. Pagkatapos po, nung sinabi ninyong ano ang ginamit yung pagpatay, ang ginamit na pagpatay po, balisong at saka korta. Sinabihan ninyo yung dalawang bilanggo na si Andy at saka si Tata, itapon ninyo sa labas yung mga ginamit po ninyo. Sino yung nagsabi, okay, na yung 5 yon magsasama sa loob ng isang Bartolina? Sino? Colonel, you don't need to check and present to us the investigation report. Ang tanong lang ni Chairman Dan is, sinong nagutos? If not you, who is? Nagutos po. Oo, naipasok doon sa Bartolina, sino? Yung hindi po akong nagutos. Sino nga? Ba't hindi mo mabanggit sino? Ba't hindi mo mabanggit sino? Sa This will be your last chance. nandito po I will sa- cite you in contempt. You're the lying. commander of the guard. Sandali, you should not speak. I'm speaking unless you're recognized by the chairman. Ang tanong lang diretso, sino nagutos? If not you. Ang commander Sino? of the guards po. Sino? Commander of the guards. Sino? I am former Police Major Jimmy Muchada Fortaleza, Your Honor. Saan ka nakakulong ngayon, Jimmy? I am presently detained doon sa Sablayan Penal Farm, Your Honor. Gano'ng kakatagal na nakakulong na? For 16 years na, Your Honor. Anong rason ba't, Mr. Chair, nakulong ka, Jimmy? I was convicted for a crime of arbitrary detention with murder, Your Honor. Arbitrary detention with murder. Yes, Your Honor. Anyway, Jimmy, Mr. Chair, meron kang sinumite rito na sinumpaang salaysay sa Quad Committee. Itatanong ko lang sa iyo, ito ba ay pawang katotohanan, itong sinumite mong sinumpaang salaysay? Yes, Your Honor. Okay, kung hindi mo marapatin sana, Jimmy, ay isa-isahin ko lang ito para malaman naman ng mga miyembro natin ano ang laman nitong sinumpaang salaysay mo. Unahin po natin, nung July 2016, dito sa paragraph 2, sinabi mo na matapos manalo si President Duterte, nung 2016 elections, binisita ka ni Colonel Royina Garma, Colonel Villalita, at Colonel Grijaldo. Ano po ba ang pakay nitong tatlong matataas na opisyal at bakit ka binisita noong July 2016? Actually, Your Honor, pumunta sila doon para bumisita sa akin. Itong tatlo, si Colonel Garma, Colonel Villela, at saka Colonel Grijaldo. At first, usap lang kami tungkol nagkamustahan. And maya-maya, kinausap ako ni Colonel Garma at may tinanong siya sa akin with regard sa mga Chinese drug lords na nakapiit doon sa Davao Penal Colony. At tanong niya kung saan ito nakakulong. So, sabi ko sa kanya, nandyan yan book sa foreigners quarter. Tapos sabi ko, bakit book? Anong ano? Sabi niya, meron lang kaming operation against sa mga Chinese drug lords na nandito, Your Honor. Nung sinabi niya, Jimmy, na ni Colonel Garma, doon na tayo mag-concentrate kay Colonel Garma, no? Kasi yung dalawa, mukhang wala namang Yes, Your Honor. tinanong sa'yo, wala namang hikang ang pinag-usapan ng maselan. Nung sinabi sa yung may operation kami dito, ano ang pagkakaintindi mo nun? Sa pagkakaintindi ko, Your Honor, that would be possible
intel gathering or investigation with regards sa anti-illegal drugs operation, Your Honor. Ngayon, may binanggit ka rin dito sa paragraph 3 na sinabi mo dati pa ay malapit na si Colonel Garma kay Duterte dahil mula ng pagka-graduate namin sa PNPA ay sa Davao na siya nakatalaga. Ba't mo naman nasabing si Colonel Garma ay malapit kay Duterte? Since we graduated from the academy, Your Honor, doon na siya na-assign sa Davao. At saka alam naman natin na si President Duterte ay dating mayor doon. At since 1997 up to 2016 ay doon pa rin siya. So I assume na ganun siya kalapit kay President Duterte, Your Honor. Okay, after nung first meeting ninyo ni Colonel Garma, kung saan sinabi niya sa iyo na meron silang operation sa Davao Penal Colony, nung linggo ng Agosto 2016, tinawagan ka ulit ni Garma dahil gusto niya makausap si Superintendent Gerardo Padilla. Totoo po ba ito? Yes, Your Honor, that's true. Totoo po. So, saan mo nakitang nag-ausap si Colonel Padilla at saka si Colonel Garma? Sa office po ni Colonel Padilla, Your Honor. So, sinamahan mo si Colonel Garma, ganun ba? No, Paano mo nakitang magkasama si Colonel Garma at si Colonel Padilla? no, Your Honor, through cellphone po. Through cellphone. Yes, Your Honor. So, tinawagan ka ni Colonel Garma na gusto niyang kausapin si Colonel Padilla. Yes, Your Honor. So, binigay mo yung cellphone kay Colonel Padilla na galing ang tawag kay Colonel Garma. Ganun Yes, po ba? Your Honor. Sa pagkakaalam mo, ano kaya ang pinag-usapan nila? Nadinig mo ba? Anong pinagsapan ni Superintendent Jerry Padilla at saka ni Colonel Garma? Hindi ko na po narinig yung pinag-usapan nila, Your Honor. Sa iyong salaysay, Jimmy, sinabi mo naman ng Agosto 8, 2016, tumawag ulit si Colonel Garma sa iyo. Ito ay pangatlang tawag na. Kasi unang tawag sa iyo ay July 2016, kung saan tinanong niya nasaan yung mga foreign o yung mga Chinese nationals na inakasuhan ng droga. Tapos, nung unang linggo ng Agosto, tumawag na naman sa iyo kasi gusto niya makausap si Superintendent Jerry Padilla at nung Agosto 8 ay tinawagan ko uli. Sa pangatlong tawag ni Colonel Garma, ano ang sinabi sa iyo? Nung tumawag si Colonel Garma, Your Honor, ang sabi niya, Bok, okay na. Nag-usap na kami. Ako na bahala. May mga tao kami dyan sa loob. Okay. After noon, tumawag na naman po uli, Jimmy, si Colonel Garma ng Agosto 11, 2016. Ano naman ang sinabi niya sa pang-apat na tawag niya? Sa pang-apat na tawag niya, Your Honor, nag-request siya sa akin na baka pwedeng dalhan ng pagkain yung mga tao niya dahil naipasok sa loob ng Bartolina. Tinanong ko siya, bakit, Bok, ano nangyari? Sabi niya, yung mga tao doon niya nahulihan ng illegal na droga doon sa maximum compound. At nagkataon naman na may ika doon sa katabi ko, Your Honor. Tinanong ko, sabi ko, sino ba yung mga nahuli dyan sa loob na bago? Sabi nung ika, sabi niya, sir, si Magdadaro. Yun lang, sir, na mention niya, yung Magdadaro na pangalan. Hindi ba niya minention yung Leopoldo Tan? Hindi pa, sir, hindi. Magdadaro lang. Itong si Magdadaro, ay kilala mo ba nung nasa loob ka ng bilanggo? Hindi, sir. So, No, sir. anong order ni Colonel Garma sa'yo? Padalhan lang, sir, ng pagkain. So, pinadalhan mo sila ng pagkain mula Agosto 11. Hindi po ba? Yes, sir. Sabi mo rin dito sa iyong salaysay, nung hapon ng Agosto 13, hindi po ba ang sabi mo kanina na inorderan ka ni Colonel Garma
na padalhan ng mga pagkain, sigarilyo, mainom, yung dalawa, si Leopoldo Tan at saka si Magda Daro, doon sa Bartolina, hindi po ba? Yes, Your Honor. Itong sa salaysay mo, nung Agosto 13, may nabalitaan ka na nagkaroon na naman ng inspeksyon doon sa Chinese o sa foreign wards, sa mga selda na kung nandoon ang mga Chinese national. Sinabi mo na nagkaroon na naman ng inspeksyon kung saan nahulihan yung 3 Chinese national ng droga, hindi po ba? Hindi po, Your Honor, yung droga nahuli doon sa Chinese national. Sa pagkaalam ko po, cellphone po yung mga nahuli sa kanila. Ano ang nahuli sa kanila? Mga cellphone po ang mga nahuli sa kanila. Okay. Nung nahulihan sila ng cellphone, saan na po sila dinala? Dinala po sila, Your Honor, sa Bartolina. Dinala doon sa Bartolina kung nasaan si Magda Daro at saka si Leopoldo Tan, hindi po ba? Yes, Your Honor. Nung gabing yun, nung Agosto 13, kung kailan dinala yung 3 Chinese national doon sa Selda 6, kung saan nandoon na si Magda Daro at saka si Leopoldo Tan, ano po yung nadinig mo nung gabing yun? Mga bandang alas 8 ng gabi po yun, Your Honor. Nakarinig kami ng komusyon at saka sigawan sa loob ng Bartolina. At what we did was, try namin na tiningnan doon sa taas, umakyat kami kung ano nangyayari, to check. Ang problema, may nakatakip na kumot doon sa mga selda. So, ang ibang mga ika, sumisigaw na ng tama na yan, tama na yan. Kasi madilim po doon, Your Honor, hindi masyadong maliwanag. Pero yung ibang ika naman, tumakbo doon sa gate para i-inform yung duty na may gulo doon sa loob ng Bartolina. So, hindi mo pa alam kung bakit nagkakagulo nun. Hindi pa po, Your Honor. Pagkatapos ng gulo, ano na ang nabalitaan mo? Ayun ang nabalitaan namin, Your Honor, na yung 3 pinagsasaksak. 3 Chinese nationals pinagsasaksak doon sa loob ng Bartolina. Tapos hindi po ba ay tinawag nila nung mga gwardya na si Noni Foro, si Gerardo Padilla, hindi po ba? Para puntahan yung nangyari na insidente. Ang una pong tumakbo, Your Honor, si Sir Foro. Kasi sila ang duty during that time. After few minutes pa po na nakarating si Sir Padilla. So nakita mo na dumating si Superintendent Padilla doon sa Selda 6. Yes, Your Honor. Tapos nakita mo rin na pinusasan na kagad si Leopoldo Tan at saka si Magda Daro, hindi Yes, po ba? Your Honor. Mr. Chair, kaya po tinatanong ko si Jimmy Fortaleza dito sa salaysay niya. Because itong salaysay ni Jimmy Fortaleza corroborates sa sinumpaang salaysay din ni Leopoldo Tan na kung saan sila inutusan ng mga matataas na officials sa CIDG para patayin yung 3 nasyonal. Tugmang-tugma po dito sa salaysay ni Leopoldo Tan, paragraph 16, kung saan dito nakalagay sa salaysay ni Leopoldo Tan, nung pinalabas sila ng gate para kausapin si Art Narsoles, nandoon din si Colonel Garma at sinabihan yung isang empleyado ng Dapicol na gusto niyang kausapin si Major Fortaleza. Itugma-tugma po doon sa sinabi ni Fortaleza na siya ay kinausap ng July 2016. So it is very clear, Mr. Chair, na itong si Colonel Ruyen Garma ay heavily involved dito sa pagkapatay ng mga Chinese national. Mr. Chairman, The can I affidavit- Mr. Chairman,
Can you read paragraph number 16 on the record? Dito po, salaysay po ni Leopoldo Tan. Nung papalabas kami ng gate, narinig ko yung isang empleyado na puntahan si Fortaleza, meaning si Major Fortaleza. Sabihin nyo na may dalaw siya, ang classmate niya na si Garma, kung saan sinasabi niya sa buunang salaysay ni Jimmy Fortaleza na totoo ang classmate niya. Ito rin po ang sinasabi ni Leopoldo Tan. Mr. Chair at saka sa ating mga miyembro, Leopoldo Tan and Jimmy Fortaleza hindi po magkakilala. Pero tignan ho ninyo dito sa salaysay sila, tugma po, pareho po, pati petsa, pati yung date na sinasabi nilang pumunta doon si Colonel Garma. Ang Garma na tinutukoy ay si Lieutenant Colonel Riena Garma na sa pagkakalam ko ay taga CIDG. So Mr. Chair, nandito mo po din po unahin ko na muna, mamaya na Jimmy, no? Yes, Na-establish ko na lahat ng sinabi mo ay totoo, batay sa mga sinalaysay din ni Leopoldo Tan, kung saan pinagtatagpi-tagpi na natin ang affidavit ninyo, ang affidavit ni Leopoldo Tan, pareho ang mga pangalan ng mga tao, pareho ang mga petsa. So I'm very sure that these two resource persons are telling the truth. Ngayon, doon sa salaysay naman ni Leopoldo Tan, Mr. Chair, nabanggit ang pangalan ni Superintendent Jerry Padilla. Superintendent Padilla, nasa active service pa po ba kayo? Yes po, Your Honor. Saan po kayo naka-assign ngayon? Na-assign po ako ngayon sa New Bilibid Prison as the Directorate for Reformation. Pwede po pakilapit lang yung microphone na... Thank you. Anong taon po kayo na-assign sa Dapicol? Since 1983, when I entered the prison service, Your Honor. Hindi, nung naging warden ka na, anong taon ka naging warden sa Dapicol? From 2015 yata yun, Your Honor, until I was transferred to NBP in 2018. So, okay. You were assigned in Dapicol from 2015 to 2018. Yung pangyayari po ay nangyari, yung pagpatay ng mga Chinese national ay nangyari po ng 2016. So that means, based on your statement, at the time of the incident, ikaw po ang warden ng Dapicol, hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Ngayon, dito sa sinumpaang salaysay ni Tata Tan, sometime in July 2016, pumunta po doon si Art Narsoles together with Colonel Riena Garma at inutusan mo po yung mga empleyado mo na palabisin si Andy Magdararo at saka si Leopoldo Tan para makausap nila. Wala po akong natatandaang nag-utos po ng ganun. Dahil sa totoo lang po, hindi ko kilala yung sinasabi niyang si Lieutenant Colonel Garma. Saka yung SPO4. Hindi po kami nagkita ni minsan sa Dapicol. Remember, Superintendent Padilla, that you are under oath. Yes, Your Honor. I If stand we to find out that you are lying, Superintendent Padilla, we can cite you for contempt and detain you here at the premises. So ang hiling ko po sana, Mr. Chair, magsalita lang po kayo ng totoo. Opo. Ito pong salaysay ng dalawang tao na nandito ngayon, yung isa nandun pa sa detention center, yung isa nandito sa Jimmy Fortaleza, ito po ay sinumpaan. This is under oath. And tunuturo po kayo. Pareho po ang salaysay nila
na si Colonel Garma, you now tell me na hindi mo kilala si Colonel Garma, but it proves here na you had contact with Garma. In fact, bago pumunta si Colonel Garma sa bilangguan, sa Dapicol, kayo ay nag-usap muna sa cellphone. Then pagkatapos nung nag-usap kayo sa cellphone, pagpunta po ni Colonel Garma doon, kung saan pinalabas nyo yung 2 bilanggo para mautusan ni Art Narsoles na patayin yung 3 Chinese national, nagkausap na naman po kayo ni Colonel Garma. Wala pong nangyaring pag-uusap, Your Honor. Hindi lang Diba? yun. Mr. Chairman, can I Chair. interject lang po? Isang tanong na po. Are you a graduate of Philippine National Police Academy? No, Your Honor. Your lateral entry or female? Sa Bucor po, hindi po ako... So you're not From the aside? rank po ako. From the ranks? Yes. You're from the ranks. Okay. Thank you, Chairman. Not only that, Mr. Chair, pagkatapos pong mapatay yung Chinese national, base po sa salaysay ni Jimmy Fortaleza, tinawag ni isang gwardya na nangalang Noni Foro, si Superintendent Jerry Padilla. Hindi po ba? Pumunta po kayo doon Yes, Your Honor. after ng insidente. Okay. Sasabihin ko lang sa iyo, Superintendent Jerry Padilla, nandun din po sa salaysay ni Leopoldo Tan na kung saan tumutugba doon sa sinabi ni Jimmy Fortaleza na pagkatapos pinatay yung mga Chinese national, pumunta kayo doon. Yes, Your Honor. Inaamin ho nyo yun. Ngayon, pagdating ho ninyo doon, ano hong sinabi ninyo doon kay Leopoldo Tan at saka kay Magdadaro? In fact, I'm not the one na unang rumispondi po roon kung hindi yung Commander of the Guards namin na si Inspector Noni Puro. A few minutes na lang po ako nung dumating doon. Nung pagdating po ninyo doon, ano hong nakita ninyo sa Selda 6? Yung nangyaring patayan po, nagkagulong araw. Pero pagdating ko po, nakapusas na po yung tao. Dahil ang naunang rumispondi po doon, si Inspector Puro. Mukhang maliho yata yung salaysay ninyo o yung statement ho ninyo. Meron- Una ho kayong dumating doon, pagdating ho ninyo doon, tinanong nyo yung dalawa, ano ang ginamit ninyo pagpatay doon sa Chinese national. Hindi po ako ang unang dumating. Pagkatapos po, nung sinabi ninyong anong ginamit yung pagpatay, ang ginamit na pagpatay po, balisong at saka korta. Sinabihan ninyo yung 2 bilanggo na si Andy at saka si Tata, itapon ninyo sa labas yung mga ginamit po ninyo. Ngayon, Mr. Chair, hindi ho pwedeng magsinungaling si Superintendent Padilla dahil based on the statement of Jimmy Fortaleza, pumunta siya doon. So meaning, hindi nagsisinungaling si Leopoldo Tan sa salaysay niya na kung saan sinabi rin niya na pumunta nga doon sa selda si Jerry Padilla. Superintendent Padilla, sa lahat po ng salaysay ng ni Leopoldo Tan, sa nakikita po ko po, Mr. Chair, kayo ay heavily involved doon sa paggawa ng plano. Una po, kimontak si Colonel Garma sa inyo, prinesent sa inyo ang plano na kung saan ipapasok sa Bartolina yung 2 bilanggo para patayin yung 3 Chinese national. Kayo din po ang nag-set up ng fake na naglagay doon ng shabu para malagay sa Bartolina yung 2 bilanggo. And after that, in-inspection din ninyo yung 3 Chinese national at nilagay din nyo doon sa Selda 6. Yung pong pangyayaring yan,
Hindi po magagawa yan ng mga provincial guards or whatever the guards of Dapicol kung wala pong basbas ninyo. Alam nyo, Superintendent Padilla, kayo ay buon baon na baon dito sa mga ikangang insidenteng nangyari. Imposible po na yung 2 bilanggo ay maililipat doon sa Selda 6. Imposible rin po na yung 3 Chinese national ay malilipat doon sa Selda 6. Ang laki ng coincidence naman, Superintendent Padilla. Alam ho natin na magkahiwalay po ang mga Pilipino na bilanggo doon sa mga Chinese na bilanggo. Pero on this occasion, with your approval, pinagsama mo yung 3 ay yung 5 para nga matupad na yung plano ninyong patayin yung 3 Chinese drug lords. Ito pa isa, Superintendent Padilla. According sa salaysay ni Mr. Tan, after na nangyari yung pagpatay sa Chinese national, tumawag daw sa iyo yung former president natin at kinongratulate ka. Job well done. Ano ho ba masasabi ninyo? Pinapasinungalingan ko po ang lahat. Wala pong nangyaring tawag sa akin mula sa presidente nung panahong yon. At saka po yung mga, mayroon pa akong sinumpaang salaysay kung saan nakabase po ito sa investigation report ng parallel investigation na ginawa ng PNP Duhali City and Province. Nandito po sa ang mga unang sinumpaang salaysay nung 2 bago po naipasa sa korte yung para masampahan sila ng kakulang demanda. Mr. Chair, ipagpalagay na lang po natin na hindi totoo yung sinabi ni Jimmy Fortaleza, hindi totoo yung sinabi ni Leopoldo Tan. Ipagpalagay na lang po natin na hindi totoo yung affidavit. Ito na lang po, magbase na po tayo sa nangyari. Bakit napagsama mo yung 2 bilanggo at saka yung Chinese national? Ni Tata. Pagkatapos ng insidente sa pagpatay sa 3 Chinese drug lords, nilagyan ni Fernando Magdadaro ng malong yung rehas ng Bartolina sa Selda 6 para hindi makita ang duguan na katawan ng 3 Chinese drug lords. Pagkatapos number 26, baka mareminisyo po to. Pagkatapos ay dumating si Superintendent Gerardo Padilla sa Bartolina, Selda 6. At sinabi niya na anong ginamit niyong ihagis sa labas. At ihagis naman namin ang korta at balisong sa labas ng selda. Ito po yung pinakalas. Number 27, napaka-importante nito. Nilabas namin sa selda ang kamay at pinusasan kami ni Sir Poro. Kaya napaka-importante po ni Sir Poro dito. Pinalabas kami para dalhin sa investigation section. Yun po, yung 3 binasa ko sa inyo, Superintendent Padilla. Baka po ma-recall nyo since 2015 to 2018. Sir Chair, if I may. Okay, Congressman, are you done, Senior Deputy Speaker? Okay, Congressman Fernandez. Warden, are you the highest official of the Davao colony? No, use the mic, please. During that time, Your Honor, You I are the am highest superintendent. official. Yes, And Your being Honor. the highest official of the colony, you supervise on every detail of the instructions that are being meted out by the subordinates. Am I correct? Not all, Your Honor. No. What I'm trying to tell you, lahat na nangyayari doon sa colony must pass through your office. Yes, Your Honor. More importantly, if there are foreigners, that will be transferred to a Bartolina. Am I correct? They are Chinese nationals, and even they are convicted and under the
in our colony, of course, you have to consider yung tinatawag nating direct supervision. Di ba? If I may. Am I correct? No, Your Honor. I'm not correct. Yes, Your So, Honor. wala kang pakialam kung ililipat man sila sa Bartolina. Meron- Are you saying that? Wala kang pakialam? Ang sinasabi ko po, we have different level of... But you are the superintendent. Yes, I am What I'm trying to tell you is you are the head. Ako, halimbawa, ako ang mayor ng City of Santa Rosa. Alam ko lahat ng ginagawa ng mga tao ko. Di ba? Your Honor. Dapat sa pagiging warden, ikaw ang pinakachismoso doon. Ikaw ang nakakaalam ng lahat. Pwede So po. in this point, warden, you are trying to tell us nang nilipat yung 3 Chinese who are all foreigners for that matter, hindi mo alam na nilipat sila sa Bartolina. Pwede pong ipaliwanag, Go ahead. Your Honor. Ang PDL, once na mayroon pong violation inside, gagawan po ng report yan, papunta po sa ship commander. Yung ship commander, gagawa siya ng once na ma-determine niya na mayroong violation, gagawa po siya ng confinement order doon sa prison disciplinary dormitory. Warden, I know there are procedure. Pero hindi na po yung- Wait. We know that there are procedures. What we are trying to imply here, that being the warden of that colony, during that time that they were apprehended for having sachet of shabu, tapos nilipat natin sila sa Bartolina. So, nung nilipat natin sila sa Bartolina, we all know that these are all foreigners. And these are all foreigners and high-value targets. And together with the 2 PDLs that they committed and they were convicted of murder, putting them together will put those foreigners at risk. Hindi mo ba naisip yon? During that time, hindi mo naisip na dangerous na ilagay mo yung 3 doon? Sabihin na natin ng mga pusher sila, sabihin na natin sila mga drug lords. But hindi mo ba inisip na putting together the 5 of them in one Bartolina will put them in danger? As I said, Your Honor, yung level of responsibility during that time, hindi na po nakaakyat sa akin kasi mayroon pong ship commander from commander of the guards, ship commander, na siya pong gagawa ng report papunta po doon sa prison disciplinary. Okay, warden. O sige, sabihin na po natin na hindi na nakarating sa iyo yung responsibilidad. Hindi mo na nalaman, no? Hindi mo na nalaman. Sabihin na natin, sino ang nag-approve na dalin yung 3 at 2 sa loob ng Bartolina? Sino? Nandito po sa Anong pangalan? mayroon pong Warden. report. Mayroon Chairman, pong Chairman, No. may I interject? Chairman? Gusto ko lang malaman, Madam Chair. Ay, Madam Chair. Mr. Chair. Kung sino yung nagsabi, okay, na yung 5 yon magsasama sa loob ng isang Bartolina. Sino? Okay, before you answer, Ambrosio Padilla, Superintendent Padilla, yes, is that related? Yeah. Ganito na po, Chairman. Sorry, Colonel. You don't need to check and present to us the investigation report. Ang tanong lang ni Chairman Dan is, sinong nagutos? If not you, who is? Who? ang nag-utos po. Oo, naipasok doon sa Bartolina. Sino? Yung hindi po akong nag-utos. Sino nga? Ba't hindi mo Recommend mabanggit ng sino? vice Ba't hindi sa- mo mabanggit sino? Sa This will be your last chance. nandito po I will sa- cite you in contempt. the, You're lying. the commander of the guard. Sandali, you should not speak. I'm still speaking unless you're recognized by the chairman. Ang tanong lang diretso, sino nagutos? If not you. Ang commander Sino? of the guards po. Commander of the guards. Sino? Inspector Noni Poro, then ipapasa po yan sa So no, wag mo akong lituin sa procedure. Is it Foro? Yes, Your Honor. Sandali! Foro? Yes. O, Mr. Chairman,
let me call Foro to sit. Huwag mo ilapit doon kay ano. Doon ka sa dulo. Andito ba si You're lying eh. Mr. Poro? Mr. Poro, Mr. Ito, Chairman. Foro Oo. Chairman, last lang to, Chairman ha. I just just, the seat there. no, not beside of Colonel Dito. Padilla. Dito ka. Doon sa kabila. Here, Doon. here. Dito, para malapit ka sa amin. Ito, Chairman ha. Last lang to, last manifestation lang. Colonel Poro, Okay. have you taken your oath? Okay, Comsec, please administer the oath of Mr. Poro. Raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry? So help you God. Thank you. Chairman, last na lang, Chairman. To Colonel po, Colonel ba rank mo ngayon? Senior Inspector po, Your Honor. Senior Inspector? Opo. Senior Inspector ikaw ang tinuturo. So you have to decide whether you will cover your former superintendent or ikaw yung mananagot dito. Thank you, Mr. Chairman. Okay. Mr. Chairman, kanina si Warden was telling us that hindi niya responsibilidad yung pagpapasok ng 5 sa isang Bartolina. And he mentioned that there are levels of approval. 2 ang sinabi niya. Unang level, pangalawang level. Tanong ko sa iyo, Senior Inspector Nonoy Poro, pang ilang level ka sa approval? Pangalawa po. Pangalawa. Actually, pang-tatlo po ako, Your Pangatlo. Honor. So may first level, may second level, ikaw pangatlo. So ikaw ang final approval. Hindi ang final approval, sir, talaga manggaling sa taas. Oh, so kay Warden Opo. ang final approval. Opo. So after your approval, dinala mo kay Warden. So si Warden ang nagsisinungaling. So ngayon, ang final ng approval ng pagpapasok ng 3 Chinese together with the 2 PDLs is under your jurisdiction, Warden. Di ba? Ayun ang sabi ni Senior Inspector Nonoy Poro. Am I right? Kasi ikaw ang sinasabi mo, pangatlong level ka. From the superintendent, sir. From the superintendent, mayroon pang assistant superintendent for security and operation. Oo. Punta po sa akin, commander of the guards. Papunta na po sa ship. So commander. ikaw ang nagsabi na dalhin yung 3 sa iisang Bartolina. Hindi po. Sino? May advice po si Sir Jerry na... Sino may advice? May advice po si superintendent. So may advice si superintendent na Opo. ipasok sa isang Bartolina yung 5. Opo. O yun. O sabi mo kanina, Warden, wala kang alam. Hindi mo responsibilidad yon. Ganito ang nangyari po, Your Honor. Noong nagkaroon po ng violation, ginawa ng report ng Commander of the Guards. Then si Commander of the Guards, turn over niya sa Ship Commander. Noong time na yon, during that time, ang Bartolina po namin talaga congested. Noong time na yon. Naglalaman po ng 12, umaabot pa ng 15, na ang dapat ideal is nasa 7 lang nung time na yon. Naunang dumating doon sa Bartolina yung 2, tapos nung nag-consult po sa akin si Commander Poro kung paano ang sistema, kasi dapat po ang nagdadala dyan, yung ship commander, siya po ang nagdidesisyon kung saang selda po ilalagay. Alam mo, Warden, kanina sinasabi mo wala kang alam eh. Kasi sinasabi mo level yan ng ng Opo. first level, second level, di ba? Third level. Nagkaroon po ko... Now. Ngayon, meron na kayong usapan na nag-uusap na pala kayo kung saan ilalagay yung 5. Am I correct? Di ba ngayon sinasabi mo meron na kayong usapan? Kanina hindi mo alam eh. Di ba? As I recall, Your Honor, kasi sa sobrang tagal, para lumapit Can you siya... please speak louder with your mouth much nearer? Lumapit siya kasi nagkakaroon kami ng problema nung time na yon dahil dyan sa sistemang yan. O yun, so wait, putulin kita doon. So alam mo na pala nagkakaproblema kayo sa sistemang yon. At alam mo na mga foreigners yun. At alam mo merong 2 na PDLs na ang kakso convicted with murder. Bakit pinagsama mo sila? Wala naman po kami... Because of the approval of the 3 levels. Is that what you're trying to say? As recommended. As recommended by them. Yes. Di ba? So, the final approval lies with you. Am I correct?
supposed to be, Answer me. yes, Your Honor. Yes, so you have the responsibility. Oh. Ikaw ang nag-approve na yung 5 magsama-sama sa isang Bartolina. Pero- Tama. Yes, Your Honor. That is what we are trying to ask. Congressman Johnny Pimentel was asking you. Pero Di ba, wait, kanina sinatanong ka ni Congressman Johnny Pimentel. Ang sinasabi mo, wala kang responsibilidad doon. Ang sinasabi mo, first level, second level, and third level responsibility yan. Hindi ko responsibilidad yan. Di ba? Alam mo, Warden, mahirap magtahi-tahi ng kasinungalingan. Hindi Di ba? ako nagsisinungaling, Your Honor. Alam mo, nakakalungkot. Dahil pinagtatakpan mo yung pagkakasala ng pagpatay doon sa 3 Chinese national. Sabihin na nating pinakamasama na silang tao sa buong mundo. Pero wala tayong karapatan na maging bahagi tayo para magbuwi sila ng buhay. Alam mo ba yun, Warden? Hindi ka ba nakukonsensya? Hindi ka nakukonsensya? Ha? Nakakonsensya po. Nakukonsensya ka? Opo. So, ngayon nakukonsensya ka na? Pero wala po akong kinalaman sa nangyaring patayan. Paano ka na wala kang responsibilidad samantalang sinasabi mo that you have this final approval. Mr. Chairman, I think this person is lying to his state. At nakita naman po natin that kanina sinasabi niya na hindi niya level yung responsibilidad na yon, and now he's changing his testimony na yung final approval nasa kanya because si Senior Inspector Nono Poro told us na ang final approval lies with the warden, which is the right procedure. In any institution, in any agency, it's always the head who have the responsibility of all what is happening in his agency. And that's the reason why, Mr. Chairman, I believe that this person will always lie in this committee. Thank you, Congressman Fernandez. Ako, may rejoinder lang ako doon sa tanong ni Congressman Dan Fernandez, Superintendent Padilla. Anong rango mo ngayon? Senior Superintendent po. When you were the warden of Davao Penal Colony, anong rango mo? During that time, we are not yet modernized, yung 10575. I am the penal institution supervisor. Your Honor. Okay, so now you're a full colonel, kumbaga. Based po sa 10575 modernization Okay. law. So you're a beneficiary of the modernization Yes, Your Honor. because you were promoted. Is it because of your accomplishments, or is it because you were just a mere beneficiary of the law, the modernization law? Because of the modernization law, not because of the promotion. So wala kang meritorious achievement for the government to promote you to your rank now. I mean, hindi po nangyari yon. O sige. Alam mo, I think Senior Inspector Noni Foro was just telling the committee kung ano yung proseso. Kasi hindi naman nga tama na alam nila na malalagay sa Bartolina yung mga preso, pero yung boss nila, which is you, hindi mo alam. Now, you keep on evading the questions asked by the members. And you, with your answers, you compel us to believe and to conclude na ikaw ay nagsisinungaling. Dalawang bagay lang po yan kay Superintendent Padilla . You are either incompetent, nagtataka kami na hindi mo alam yung procedure, mabuti pa yung the deputy, yung mas mababa sa'yo, alam yung procedure . So, you are either incompetent or meron kang kinalaman dito sa krimen na nangyari mismo sa bahay mo. Because this crime was committed under your watch. And that makes you more incompetent. So, nakakalungkot na meron tayong ganitong klaseng opisyal sa ating gobyerno. If proven
that you are indeed part of this crime, I am sorry. Mr. but Chair. The committee Mr. Chair. will be compelled to recommend drastic actions for you. Mr. Sige, May I say Congressman something, please? Abante. Have you, Colonel Padilla, Yes, sir. have you ever heard of command responsibility? Yes, Mr. Chair. And therefore, you believe in command responsibility. Yes, Mr. Therefore, the buck ends. The buck ends in your office. Yes. Yes. Ibig sabihin, kung talagang naniniwala ka sa command responsibility, nag-report ka, hindi ba? Inspector Foro sa kanya, hindi ba? Yes po. Nag-report ka, hindi ba? Opo. Therefore, alam niya. Yes po. Oh. Why we denying na hindi mo alam? Colonel Padilla, you were denying a moment ago, hindi mo alam eh. Oh. Nag-report sa iyo si Foro na nangyari. Alam mo, hindi kita pinagbibintangan na ikaw ang pumatay. Ang sinasabi ko lang sa iyo kung alam mo ang nangyari. Yes, Mr. Chair. O yun pala naman eh. O, ngayon, umamin na, Mr. Chair, na alam niya nangyari. O, magsasabi ka na ng totoo ngayon. Ito na pangalawa ngayon. Alam mo nangyari at meron kang bahagi sa nangyari. Wala po. Hindi, meron. Alam mo nangyari, meron kang bahagi sa nangyari. Teka, saan ka ba nakatira? Where do you live? In Davao City. O, sa labas ba nung compound mo? Sa labas ba nung colony? During that time, Yes. sa loob po ng colony. Ayun. Sa loob ng colony. Gaano kalayo ang bahay mo doon sa pinangyarihan ng krimen? More or less 300 meters. Ay di alam mo. My goodness. Alam mo. Hindi mo lang alam. Hindi mo lang alam. Ha? Meron ka pang kalalagyan doon. Meron ka pang kasama roon. Kasama ka sa pagkakaalam. Inspector Foro, tama ba ako o mali? Tama ba ako o mali? Yes or no? Yes. Oh, see? Yun ang sinasabi ko. Hindi lang na alam mo, ha? answer, yes. Kasama ka pa. Sinabi ni Inspector Foro, Your answer, kasama Mr. ka. Foro. Yes, right. Ang ibig ko po sabihin, Your Honor, alam niya na nalagay sa Bartolina po. Pero yung pangyayari na kung ano man yung sinasabi nung hindi ko po alam yun. Huwag mong pagtakpan yung boss mo. Pinagtatakpan mo eh. Okay, please Chair. proceed, Congressman Pimentel. Mr. Chair, can I just have a... Congressman Pimentel has the floor, but with the I will indulgence wrap up since there are many questions from other members. Mr. Chair, I would like to put it on record that I certainly believe that Superintendent Padilla is lying. Based on the facts, it will show that from the very beginning, Superintendent Padilla was already clearly involved in the planning. Hindi po mangyayari yung patayan dyan sa bilangguan. Hindi po mangyayari na malagay yung 5 bilanggo doon, yung Chinese national at saka yung 2 pumatay, nang walang tacit approval from Superintendent Padilla. Hindi po tayo rito high school na hindi po natin alam ang regulasyon ng papapagtakbo ng isang bilanggo. Tayo ay po lahat halos lahat tayo rito miyembro ng mga gobyerno. Alam ho natin ang pangregulasyon ng gobyerno, lalo na po yung sa bilanggo. Hindi po mangyayari yung insidente niyan kung hindi alam ni Jerry Padilla. Unang-una po, sabi ko na po kanina, nung sa pagplano pa lang, binuo po yan ni Colonel Garma. Kaya nga po, may in close contact si Colonel Garma kay Superintendent Padilla dahil siya ang may hawak ng bilangguan. Hindi magagawa ni Colonel Garma yung pagpatay sa Chinese national without the cooperation of Superintendent Padilla kasi siya ang head ng Dapicol. Siya ang hari po doon. Kaya nga kinontak siya ni Colonel Garma, ilang beses sila nag-usap,
In fact, as I've said, he is lying because he talked with Colonel Garma. Personally, nakausap niya si Garma. Doon po, plinano nila. Sabi niya yung Garma sa kanya, ito ang gagawin natin. Bartolina mo yung 5. Sinabi niya kanina, Mr. Chair, na congested daw ang mga Bartolina, may 12, may 7. Bakit doon sa Selda 6, 5 lang sila ang nandun? Congested naman pala, bakit hindi nilagyan ng ibang bilanggo? Everything na nandito po sa salaysay ng mga resource persons natin, lahat ng mga facts na nangyari ng insidente, all leads to Superintendent Padilla, Mr. Chair. Yun lang po, Mr. Chair. Mr. Chair, I'd like to move that we recall the 2 witnesses so that they will face Colonel Padilla and tell us if they are true to their oath and to their statement. So move. Mr. Chair. There is a motion to invite again the 2 witnesses, PDL witnesses, which is presently detained Second. in the premises of the House of Representatives, duly seconded. Hearing no objection, the motion is approved. So, COMSEC, please coordinate with the Sergeant at Arms to bring before this committee today the 2 other witnesses. Mr. Chairman, Yes, if I may just read something very quickly. Congressman Suarez. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'd like to point out to Superintendent Padilla, Chapter 5 under Transfer of PDL. Under Section 2, nakasulat po dito, a PDL transfer must be duly covered by the corrections order issued by the Superintendent. Kayo po yun. Kayo lang po ang may kapangyarihan para maglipat ng preso sa loob ng isang presuhan. At wag po natin kakalimutan na yung pinaglipatan po ng dalawa ay magkabukod na colony. One for foreign nationals and one for Filipinos. Ipinagsama po sila sa isang Bartolina. At kayo lamang po ang may kapangyarihan ng gumawa nun. Kasi kayo lang po under the transfer of PDL regulation section number 2, a corrections order can only be issued by the superintendent. This is under your direct supervision, mandate, and responsibility. Kaya hindi nyo po pwedeng sabihin na wala po kayong alam, hindi nyo rin po pwedeng sabihin na wala po kayong kinalaman, kasi nandito po nakasaad sa panuntunan na kayo lang po ang may kapangyarihan para magawa yun. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Suarez. Congressman Congressman Paduano, you're recognized. Thank you, Chairman. Gusto ko lang susugan yung statement ni Kong Johnny, yung last. This will be addressed to Chief Inspector Nonil Foro. Ganito po, kanina sinabi ko na, and I thank you for saying the truth na may order galing kay Super. Tama? Okay? Now, kasi sabi niya kanina, na-mention na rin ni Kong Johnny, na decongested daw. But of course, how can the situation in that Bartolina is congested kung unang pinasok yung 3, di ba? Unang pinasok yung 2, silang 2 lang. Then, ipinasok yung 3, umalagwa yung 3, na ayaw pumasok, pinalabas yung 2, pinasok yung 3, then ipinasok yung 2. In short, yung Bartolina na yun is purposely for slaughter. Poro, do you confirm na indeed bakante yung Bartolina na yun? Binabakante? Pwede po paliwanag, sir. Please. Actually, sir, ang ating kasing mga tawag doon namin kasi prison disciplinary dormitory, iba-iba po kasi yung size.
Kaya siguro, Diretso na lang po. Opo. Okay, I understand. Iba't iba yung size, iba't ibang number of people, PDL should be there, di ba? Opo. But ito kasing case na to, bakante. Di ba? Pinasok mo na yung tatlo. Yung dalawang PDL natin, si Tan at sa Magdadaro. Tapos, nung pinasok yung tatlo, ayaw pumasok dahil nakita nila yung dalawa. Di ba? Linabas yung Magdadaro, pinasok yung tatlo, saka pinasok yung Magdadaro at saka yung Tan. Oh, how can you explain that? Bakante yun. sir, actually, sir, yung pagpalagay po sa prison disciplinary dormitory po, ina-assign po yan sa ship commander. Kaya yung ship commander po ang nagdala doon sa Bartolina. However, I'm just asking you. Okay? I'm just asking you, Sir. Chief Inspector Poro. Hindi, kung ikaw hindi ka nagdududa? Wala po ako doon kasi, sir, sa pangyayari kasi ang ship Hindi, commander... pero di ba ikaw ang nag-responde? Yes po, ako O nag-responde. ikaw, matagal ka na ba? Kaya Chief Inspector ka, matagal ka na, di ba? Hindi ka ba nagdududa? Ito, honest opinion lang. Looking back, ngayon, hindi ka nagdududa, bakit bakante? Pinasok yung 5? Hindi nga. Sir, kung walang nangyari, di wala sanang... Yun na nga eh. Kaya Kasi may nangyari. Kaya medyo po... Duda ka. Hindi, medyo may ano po. Medyo may ano, duda ka of course. Tama? Opo. Oh, thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, Mr. Thank you. Chairman. Okay, we have a list of interpellators, but before we acknowledge the next, we'd like to give the floor to Senior Deputy Speaker Gonzales. Thank you, Mr. Chairman. Chief Noni Foro, ikaw ba nilabas niyo sa selda at ikaw ang nagposas sa dalawa at inilagay mo sa investigation section, si Tata at si Andy? Yes po, sir, ako po ang unang nag-responde po. So ikaw ang nagposa sa kanila? Opo. Pagkatapos, Mr. Padilla, pagkatapos po ng pangyayari, yes or no lang po, meron pong tumawag sa inyo? Wala po. Sigurado po kayo? Honest to goodness, wala pong tumawag. We will wait for the two witness, Mr. Chairman. Thank you. Wala Thank you, pong nangyaring Congressman tawag. Gonzales. Chair? Next to interpellate is Congressman Chino Almario. Dagdagan ko lang po, Mr. Chair, yung kay... Sige, before SDS. Congressman Almario, Congressman Ortega. Mr. Chair, kasi nandito naman po sa sinumpaang salaysay niya. Upon order of the shift commander by these infractions, pinapalabas po naman dito na nagbigay po ng utos yung shift commander. Kaya po, paulit-ulit po na ine-explain kanina na meron pong hierarchy ng pag-utos dun sa loob ng Davao Penal Colony, which is sinagot naman po na taliwas ni Deputy Speaker J.J. Suarez na the order will always come from the head. So parang ang dating kasi dito sa number 4 na part ng salaysay, yung ship commander po yung nilalaglag. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Ortega. Congressman Almario, you're now recognized. Thank you, Mr. Chair. Before I proceed with my questions, Mr. Chair, the committee was given copies of a signed and sworn affidavit by Superintendent Padilla. Given the recent discoveries that were made by the committee, what is the recommendation of what we would do with this sworn affidavit, knowing that there are some inconsistencies with what was submitted and what was discovered during this hearing? He only submitted is that the counter affidavit? Yes. He only submitted that early this morning, and we still have to read it and peruse over it so that we can determine what actions to be taken. In the meantime, we have invited them, both Noni Foro and Superintendent Padilla, to answer to the questions that will be propounded by the members in relation to the extrajudicial killings that the Quadcom is now investigating. Thank you, Mr. Chair. I'll proceed with my questions. Please proceed. I would like to direct these questions kay Sir Jimmy Fortaleza.
if I may, Mr. Chair. Sir Jimmy, natanong kanina ni Congressman Johnny Pimentel kung ano ba yung rason kung bakit ka binisita ni na Colonel Royina Garma, Colonel Villela, tsaka ni Colonel Grijaldo. Your Honor, sa pagkaalam ko po, bumisita sila doon para kumustahin ako. Kaya lang, sabi ko nga, after few minutes, kinausap ako ni Colonel Garma with regard sa sinasabi niyang operation against sa mga Chinese drug lords, Your Honor. Pero pagkatapos nung pagbisita nila, may mga iba pa bang mga active police officers na bumisita sa'yo pagkatapos ng insidente na yon? Negative na, Your Honor. So galing 2016 hanggang 2022 hanggang ngayon, walang bumisita na active duty officer sa inyo? Regarding sa kung ano bang mga requests na pinapatanong or may gusto ba silang malaman galing sa inyo? Negative, Your Honor. Okay. Sa paragraph 3, sabi mo na dati pa ay malapit na si Garma kay Duterte dahil mula ng pagka-graduate namin sa PNPA ay sa Davao na siya nakatalaga. Sa pagkakaalam ko, siya ay nakatalaga bilang chief ng CIDG Davao. Ba't mo nasabi na si Colonel Garma malapit siya kay Duterte? And gusto ko lang iklaro, sinong Duterte po ba yung tinutukoy niyo po dito? Si President Duterte, Your Honor. So bakit mo nasabi na close sila? Considering na after graduation, doon na po siya na-assign since 1997 hanggang 2016. At siyempre mga classmates namin, nag-uusap-usap kami. Alam naman namin na talagang malapit siya doon sa Duterte family. So galing sa pag-uusap ninyo sa mga kapwa mong classmate, kasama na doon siguro sila Colonel Villela at saka si Colonel Grijaldo, na alam niyo na malapit si Colonel Garma kay dating Presidente Duterte? Yes, sir. Siguro, sir, that is only my assumption dahil sabi ko nga, since 1997, doon na siya na-assign hanggang 2016. So, hindi na siya naalis doon. So, masasabi niyo ba, sir, na may connection din si Colonel Garma tsaka yung dati nating Presidente Duterte? Wala po akong idea, Your Honor, dyan. Okay. Sinabi mo sa paragraph 5, noong unang linggo ng Agosto 2016, tinawagan ulit ako ni Garma dahil gusto raw niyang makausap si Superintendent Gerardo Padilla. Pag sinabi mong ulit, paano ka ba tinawagan ni Colonel Garma? Noong August 2016, Your Honor, tumawag siya at sabi niya sa akin, gusto daw niya makausap si Sir Padilla. Paano ba siya tumawag sa'yo? Bumisita ba siya? Tumawag ba siya sa cellphone? Tumawag sa cellphone, Your Honor. So may cellphone ka nun? Actually, Your Honor, doon kasi ako na-assign sa ICA. At ang ICA, Your Honor, is a force multiplier ng Bucor yan. And sometimes may mga inauthorize na magkaroon ng cellphone kasi minsan sa reporting kung ano nangyayari sa loob, parang kami po yung nag-feed ng information sa mga Bucor personnel na essential informations para sa Bucor. So bali, isa kayo sa mga taong mga authorized? Yes, Your Honor. Na may cellphone? Yes. At dahil dito rin kumukontak sa inyo si Colonel Garma? Yes, Your Honor. Tapos, paano ba, paki-describe na lang sa amin, kung tumawag siya sa inyo na gusto niyang makausap si Superintendent Padilla, ano ba yan? Hihingi ka ba ng clearance galing kay Senior Inspector Foro? Kanino ka ba humihingi ng clearance para ipadating kay Superintendent Padilla? Actually, Your Honor, nanghingi ako ng clearance sa duty. Hindi ko na maalala kung sino yung duty during that time. Tapos, iniskortan po ako palabas doon sa office ni Sir Padilla. Okay. And pagkatapos nun, so nag-usap sila sa cellphone, hindi mo narinig daw? Yes, Your Honor. Hindi ko na po narinig. Okay. So, may establish natin na ikaw yung usual na point person ni Colonel Garma. Okay.
Moving on, sa paragraph 7 ng affidavit mo, sabi mo na tumawag ulit si Colonel Garma kung pwede daw padalhan ng pagkain yung mga nahulihan ng droga sa Max compound. Sa tingin mo, bakit ikaw? So sa lahat ng taong pwede, lahat ng mga informants na nandyan, lahat ng authorized na may cellphone, ba't ikaw yung pinili? Sa tingin mo? Kasi po kami, mag-classmate po kami. Kaya siguro, ako ang naisip niya na tawagan at para hingian ng tulong with regards to sa sinasabi niya padala ng pagkain yung mga tao nila na nandun sa loob ng Bartolina, Your Honor. At yung pinadalhan ng pagkain ng pagkain sa inyo ay itong dalawang Ginoo na nasa tabi nyo. Yes, Your Honor. Okay. May iba pa bang mga ginawa or sinabi si Colonel Garma na ipagawa sa iyo pagkatapos ng insidente? Wala naman po, Your Honor. Wala na rin siyang contact sa iyo, ni tawag, ni text? Wala na, Your Honor. So bali, pagkatapos ng pagpatay ng 3 Chinese nationals, zero contact na sa inyo? Wala na po, Your Honor. Sa pagkaalam ko po na ilang months lang nalipat na siya ng ng Cebu yata, naging Cebu. Chief of Police ng Cebu. Okay. So natanong ko yun kasi nung sa dating affidavits din ni Sir Andy tsaka ni Sir Tata na at nakalagay din sa paragraph 13, sabi mo na makalipas ng ilang araw pagkatapos ng insidente, nakita ko si Magdadaro at si Tan dahil inilipat na din sila sa Ika compound. Sabi mo dito na nakabihis na sila at maayos at may suot na silang mga alahas na parang galing abroad. Tama po ba to? Yes, Your Honor. Paki-describe, ano ba yung suot nila? Nakita ko na po, Your Honor, na meron na silang mga maraming alahas, kwintas, singsing, relo. Pero ikaw na isa ka ding informant, hindi ka ba nagtaka na ba't hindi ka binigyan din ng kapalit sa ginawa mong paggawa mo ng utos ni Colonel Garma? Hindi naman po, Your Honor, kasi yun lang naman yung nirequest sa akin, dalhan ng pagkain yung sabi niya alleged mga tao niya na nandun sa loob ng Bartolina. Ito ba yung first time na inutusan ka na gumawa ng ganitong klaseng bagay sa loob ng Dapicol? Yung pagbibigay ng pagkain o kaya pag-assist sa ganitong klaseng organized na crime? Actually, Your Honor, hindi lang naman silang binibigyan ko ng pagkain doon sa loob. Every time na mag-open yung Bartolina, marami pong mga PDL dyan na nangingi talaga ng pagkain. Kaya halos lahat naman binibigyan ko ng pagkain. So ikaw yung supplier ng pagkain? Hindi po, Your Honor. Siyempre, nakakaawa yun nandun sa loob dahil naka-isolate sila eh. Pero so dito, so di ba ikaw yung nagsusupply ng pagkain sa iba na nangangailangan, pero masasabi mo ba na ito ba yung dati ding kumbaga standard operating procedure nung dating administrasyon? Bale, yung gusto ko sana malaman is, since 2016, pagkapasok ng bagong administrasyon, may nag-iba ba sa mga standard operating procedures na ginagawa nyo sa loob ng Dapicor? Ganon pa rin po naman, wala po naman pagbabago sa mga standard operating procedure inside the Dapicol Penal Colony, Your Honor. Okay. So, yung nag-iba lang talaga was that kinontak ka lang ni Colonel Garma? Yes, Your Honor. Okay. Bukod pa kay Colonel Garma, siya lang ba ang nag-contact sa inyo? Or meron pa bang iba na nag-contact sa inyo? Si Colonel Garma lang po yung nag-contact sa akin, Your Honor. So, yung 3 Chinese nationals, kilala mo ba sila? Yes, Your Honor. Okay. Paano mo sila nakilala? Doon kasi sila sa Foreigners Quarter, Your Honor. At saka doon sa Foreigners Quarter, meron pong parang gym doon. Kaya every time na gusto ko mag-exercise, doon po ako lumilipat para mag-exercise. So nakakausap mo ba sila or nakita mo ba sila? Paano mo ba sila nakilala? Hindi ko po sila nakakausap, Your Honor. So, Nakikita ko lang po sila. Po? Nakikita ko lang po sila, Your Honor.
At Pero paano, hindi ko siya nakakausap. at paano mo nalaman yung mga pangalan nila? May nagsabi ba sa'yo? Kasi sabi mo, di ba, nakilala mo yung 3 Chinese na nasa ano? Sa Palayaw lang po, Your Honor, kasi yung isa familiar sa akin dahil si Jackson Lee, siya po yung dating PDL na nirescue doon sa Trece Martires. Going to hearing, nirescue siya. Kaya familiar yung pangalan niya. Okay. So, kanina, ibalik ko lang kanina, yung sa paragraph 13, yung nakita mo na binigyan ng reward nga sila Andy tsaka si Tata, walang binigay na kahit anong kapalit sa'yo, sa ginawa mo. Your Honor, hindi ko po nakitang binigyan sila ng reward. That was just my observation right after the incident na meron silang mga alahas. Sorry, sorry, yung ibig ko sabihin is hindi ikaw mismo hindi ka binigyan ng kahit anong reward, kahit anong promise. Negative, Your Honor. So ba't ka nag-agree na gawin yung utos ni Colonel Garma nung tinanong ka niya? That was a simple request lang naman kasi, Your Honor, maghatid ng kahit sino naman ang magsabi sa akin na partner, may tao ako dyan sa loob na nasa Bartolina, baka pwedeng pakitulungan, padala ng pagkain. So, normal, sir, na gagawin ko pa rin kahit sino. Okay. Lastly na lang, Mr. Chair, few more questions. Wala bang, pagkatapos ng insidente, pwede mo bang ma-describe sa amin kung ano yung nangyari sa loob? May nagtanong ba? May nag-investigate ba? May nagtanong ba sa'yo kung ano nangyari? Nag-conduct po ng investigation, pero yung inimbestigahan po, yung mga involved lang naman doon sa nangyaring insidente, Your Honor. So, hindi ka tinanong, hindi ka nilapitan kahit kanino, walang nag-question or nag-investigate sa'yo mismo? Wala po, Your Honor. Okay. So, sa lahat nito, bale, masasabi mo ba na ginamit ka ni Colonel Garma na para sa kanyang plano na mapatay yung 3 Chinese nationals? Parang gano'n na nga, Your Honor, nagamit ako. Okay. Unknowingly, nagamit ako. Okay. Thank you. That would be all, Mr. Chair. Thank you, Congressman Almario. Dagdagan ko lang yung tanong ni Jimmy, yung sinasabi mo sa iyong salaysay na nakita mo na may mga alahas itong si Mr. Tata Tan tsaka si Andy Magdadaro. Mga ilang araw yun bago matapos mangyari yung pagpatay sa 3 Chinese? Hindi ko, sir, ma-recall kung ilang araw. Basta after na nakalabas sila ng Bartolina, yun na yung nakita ko. Nakita mo naglalakad sila, nakaalahas? Yes, sir. Ganon. Yes, sir. Oh, Warden, hindi mo ba nakita yon? Hindi po, Your Honor. Sa naglalakad yung dalawang suspect, freely walking in the compound, wearing jewelries, hindi mo nakita yon? Hindi naman ako pumapasok as a superintendent, Your Honor. May mga duty po na keepers doon sa loob. Hindi ko po napansin. Si Mr. Foro, nakita mo ba yon? Hindi ko po napansin. Hindi mo napansin Hindi na po. meron silang mga alahas, ganon. Kasi marami po kasi masyado yung ating PDL, Mr. Chair. Di mo basta-basta po mapansin po. Sige. Thank you. The next Mr. to Chair. interpolate is Mr. Chair. is this a... Are you Yeah. going to ask the... Yes, I just would like to say something, Mr. Chair, if you may allow. Yes, with the indulgence of the next interpolator, who is Congressman Paulo Ortega. Congressman Chairman Benny Abante will make some interjections, if that is all right with you. I just would like to ask, Mr. Chair, uulitin ko lang, ito pong sinumpaang salaysay ni Jimmy Portalesa. Ito ba ay pinapanindigan mo, Mr. Jimmy Portalesa? Yes, Your Honor. Lalo na itong nakalagay sa number 5 nung unang linggo ng Agosto 2016
tinawagan ulit ako ni Garma dahilan gusto raw niya makausap si Superintendent Gerardo Padilla. Tapos nakalagay dito, pinuntahan mo, ibinigay mo sa kanya ang cellphone at nag-usap sila. Yes, Your Honor. Ito ba yung pinapanindigan mo? Yes, Your Honor. Okay. Tata, iyo bang pinapanindigan itong sinumpaang salaysay na to? Na sinabi mo last hearing. Opo, Your Honor. Okay. Lalo na itong number 26 na ang sabi, pagkatapos ay dumating si Superintendent Gerardo Padilla sa Bartolina, Selda 6 at sinabi niya na anong gamit ninyo ihagis sa labas. Pinapanindigan mo to? Opo, Your Honor. Alright. Si Mr. Magdadaro, ito ba'y pinapanindigan mo rin yung sinabi? Opo, Your Honor. Doon sa number 16, pagkatapos ay dumating si Superintendent Gerardo Padilla sa Bartolina, Selda 6 at sinabi niya, anong gamit ninyo ihagis sa labas? Pinapanindigan mo ito? Opo. O yan, kaharap nyo ngayon, si Colonel Padilla. Colonel Padilla, 3 witness ang nagsasalita laban sa sinasabi mo. Sabihin mo sa amin kung ano ang totoo. Ibig sabihin, itong 3 to, nagisinungaling at ikaw ang nagsasabi ng totoo. Your Honor, meron pa akong counter affidavit. Hindi, sagutin mo lang ako. Ito bang 3 ito na pinapanindigan ng kadalang salaysay, nakaharap ngayon sa'yo, ay gusto mong sabihin dito sa aming committee na sila ang mali, ang kanilang salaysay ay hindi totoo at ikaw ang totoo. Yes, Your Honor. Katunayan, si Inspector Puro po ang dumating at nagsabing itapon ang matalas. Hindi po ako, Your Honor. Mr. Chair, yun lamang po at later on, in the proper time, kakaroon tayo ng motion po dito. Thank you, Congressman Abante. Senior Deputy Speaker Gonzales. Kanina sinabi ko sa iyo, Chief Inspector Noni Foro, ikaw ang nagposas sa dalawa. Totoo po yun, on the record. Opo. Tata at Andy, totoo ba siya ang nagposas sa inyo na si Mr. Noni Foro? Opo, Your Honor. Thank you, Andy. Ikaw, Tata. Opo, Your Honor. Salamat, Mr. Chairman. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.